Pinagmasdan ni Meng Jugong si Kinnan ng ilang sandali at naisip, hindi ko akalain. Sa loob lang ng ilang buwan na hindi kami nagkita, ang cultivation level ng batang ito ay umabot na sa 9th level Earth Immortal. Higit pa rito, nakapasok na rin siya sa Dao Realm of Minor Accomplishment. Kaya sinabi niya, Kinnan, dahil nagkataon lang na nagkita tayo ngayon, kailangan mong labanan ako. Naisip ni Kinnan, inaakala ng taong to na ako ang katawan ng kalamidad, kaya gusto niya akong labanan. Hayaan na nga. Sasabihin ko na lang sa kanya ang totoo para hindi na niya ako guluhin pa. Kaya't tapat na umamin si Kinnan, Meng Jugong, sa puntong ito, hindi ko na itatago sa'yo. Ang totoo, hindi talaga ako ang katawan ng kalamidad. Dahil sa ilang personal na dahilan, nagsinungaling lang ako para maiwasan ang gulo. Nang marinig ito, nagulat si Meng Jugong at napasigaw, ano? Hindi ka ang katawan ng kalamidad? Sa isip-isip niya, lintik. Kaya pala, ginawa lang pala akong parang unggoy na pinaglalaruan. Nagpakita ng pagsisisi si Kinnan at sinabi, ganoon niya ang totoo. Patawad kung hindi tayo nagkaintindihan. Sumagot si Meng Jugong, Kinnan, kung talagang nagsisisi ka suntukin mo ako. Sabi niya habang nagpapakita ng isang seryosong mukha. Natulala si Kinnan at napasigaw, ano nang sinabi mo? Napakibot ang gilid ng bibig ni Kinnan habang iniisip, may sayad ba sa utak ang taong to? Si Gulin Immortal King ay bumuntong hininga sa isip, ang bata-bata pa pero may sira na sa ulo. Nagtanong muli si Meng Jugong, hindi ba't gusto mo ng Bisenv si Hilin at Dis-16 Sundin mo lang ang sasabihin ko, at ituturo ko sa iyo kung saan sa 6 Harmonies Forbidden Zone matatagpuan ang dalawang immortal item na yan. Nagkamot ng ulo si Kinnan at nagtanong, totoo ba yan? Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Naiinis na sumigaw si Meng Jugong, tama na ang daldal. 3 bahagi lang ng cultivation mo ang gamitin mo, sapat na iyon. Nang marinig ito, napilitang sumang-ayon si Kinnan. Sige, hindi na ako magiging magalang. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng immortal force, ikinumpol ito sa kanyang kamao. Blag! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Si Meng Jugong ay sumalpok sa pader. Boom! Isang malaking pader ang nadurog dahil sa lakas ng pagtama ng kanyang katawan. Habang bumabangon, sinabi ni Meng Jugong, hakha. Isang ordinaryong suntok. Kung hindi dahil sa katawan ng kalamidad, paanong tatama iyon sa akin? Kinnan, sa pagkakataong ito, talo mo ako. Pagkasabi nito, may kinuha siya mula sa kanyang manggas, isang jade tablet, at inihagis ito kay Kinnan. Sa'yo na itong peking jade. Alam kong nagsisinungaling ka lang na hindi ka ang katawan ng kalamidad para lokohin ako. Sa susunod, maglaban tayo ng maayos. Napabuntong hininga si Kinnan, sinasabi ko na nga sa'yo ang totoo, bakit ayaw mong maniwala? Sa kanyang isip, nagsimula na siyang mamroblema. Kaya pala nagpasuntok siya, para subukan kung ako nga ba talaga ang katawan ng kalamidad. Lalo ko lang pinalala ang sitwasyon. Nasa gilid naman si Gulin Immortal King at naisip, kahit nahangal pa rin siya, at least hindi sira ang ulo niya. Samantala, ang lalaking gustong pumatay kay Kinnan kanina ay takot na ngayon. Mukhang maganda ang relasyon ni Kinnan at Meng Jugong. Buti na lang hindi ako nagpadalos-dalos kanina. Kung dahil dito ay magalit sa akin si Meng Jugong, kahit si Itay ay hindi ako mapoprotektahan. Biglang, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan, sa wakas, natagpuan din kita, Kinnan. Tumingala si Kinnan at naisip, Long Xuanling. Paanong nakasunod siya hanggang dito sa 4th Small Immortal Realm? Talagang parang multo na hindi mapakawalan. Pagdating ni Long Xuanling ay agad itong sumugod. Kinnan, mamatay ka na. Boom! Isang atake ng Immortal Force ang bumagsak. Mabilis na umiwas si Kinnan. Naisip niya, ang cultivation ni Long Xuanling ay umabot na sa 5th level Heaven Immortal.
Ang mga taong nakaitim na balabal sa likod niya ay 5th level Heaven Immortal din, malaking problema to. Agad siyang yumuko, kumuha ng puwersa sa kanyang mga binti, at ginamit ang World Stepping Art para tumakas. Habang tumatakbo, naisip ni Kinnan, kung patuloy akong makikipaglaban kay Long Xuanling sa loob ng syudad, tiyak na maaakit ko ang atensyon ng Wanzhong Immortal Pavilion at ng Ancient Island of All Kings. Mas mabuti pang pumasok na lang ako sa Six Harmonies Forbidden Zone. Sakto, mahahanap ko na rin ang Byzantine Yilin at Disitseltinis. Habang humahabol, sumigaw si Long Xuanling, Kinnan. Hindi naging madali para sa amin na mahanap ka. Huwag kang umasang makakatakas. Kinuha ni Kinnan ang kanyang transmission token at sinabi, kailangan kong bigyan ng babala ang grupo ni Baguan. Mula sa Jade Tablet, isang boses ang narinig, patay. Kinnan, tumakbo ka na. Nandito na ang mga demonyong sina Jiangju Immortal King at Zhukang Immortal King. Lumingon si Kinnan at sinabi, nakikita ko na sila. Dumating na nga ang grupo ni Baguan Demon King na parang mga itik na tumatakbo para sa kanilang buhay. Sumigaw si Jiangju Immortal King, Kinnan, nandito ka rin pala talaga. Nang makita ang mga kalaban na parang mga gutom na tigre, nag-aalalang nagtanong si Baguan, Kinnan, anong gagawin natin? Sumagot si Kinnan, huwag mag-alala. Tatakbo tayo papasok sa Six Harmonies Forbidden Zone. At nagsimula na silang lahat na tumakbo papunta sa Flying Immortal Bridge. Isang malaking grupo ang humahabol sa isang maliit na grupo, isang nakakatawang tanawin. Habang humahabol, naisip ni Long Xuanling, hindi ko akalain na nakabangga rin pala ng batang ito ang mga PLS ruler na to, tinutulungan talaga ako ng langit. Mukhang kahit wala si Nameless Immortal King, mapapatay pa rin natin si Kinnan ngayon. Bigla, lumabas mula sa katawan ni Kinnan ang Heaven Mending Cauldron. Nilibak ni Mingwang si Kinnan, hahaha. Tumatakas na naman kayo. Naiinis na sinabi ni Kinnan, nasa ganito na tayong sitwasyon, kung manonood ka lang sana, okay pa. Bakit kailangan mo pang mang-asar? Naramdaman ni Mingwang na medyo sumobra ang biro niya. Sige na nga. Ngayon lang, gagawa ako ng exception. Ibigay niyo sa akin ang inyong Immortal Force. Agad na ipinasa nilang lahat ang kanilang Immortal Force sa Heaven Mending Cauldron. Nang mapunuan ng Immortal Force, ibinuka ni Mingwang ang kanyang bibig at inilabas ang Wrath of Mingwang. Nang makita ang papalapit na kapangyarihan, napasigaw si Jiangju Immortal King, hindi maganda. Ngunit natigilan siya at nagtanong, bakit ang hina ng kapangyarihang ito? Nang makita ang napakahinang atake ni Mingwang, sinabi ni Jiangju Immortal King sa lahat, kahit na kaya niyang pumatay ng mga cultivator na nasa Peak Heaven Immortal Realm, wala itong epekto laban sa isang PLS ruler. Sumigaw si Baguan Demon King, lintik. Mingwang, hindi ba't ikaw ang pangalawa sa 10 Ancient Evils? Bakit ang hinahina mo? Sumagot si Mingwang, sa ngayon, pinipigilan ako ng Heaven Mending Cauldron. Higit pa rito, hindi sapat ang Immortal Force na ibinigay ninyo. Ano pa ang magagawa ko? Sa huli, kasalanan niyo pa rin. Pinagsabihan ni Kinnan ang mga kasama, tama na ang pagtatalo. Kahit paano, ang atake ni Mingwang kanina ay nagbigay sa atin ng oras. Malapit na tayong makapasok sa Six Harmonies Forbidden Zone. Kaya't masayang tumakbo papasok ang grupo ni Baguan Demon King at Kinnan. Pagkatapos, masayang sumigaw si Baguan, magaling. Nakapasok na tayo sa Six Harmonies Forbidden Zone. Sa kabilang banda, nakita ni Long Xuanling na nakapasok na sila sa loob ng restriction. Nagmura siya ng malakas, lintik. Nagtanong si Zhukang Immortal King, ano na ang gagawin natin ngayon? Nagbigay ng opinyon si Jiangju Immortal King, kahit nahabulin natin sila ngayon, may 30% tsansalang na mahuli natin sila. Bukod pa riyan, magsisimula na ang malaking pagbabago sa loob ng 1 hanggang 2 araw.
Malamang ay hindi rin tayo papayagan ng mga Nine Heaven Supreme na pumasok sa Six Harmonies Forbidden Zone ng maaga para maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Bumuntong hininga si Guking Immortal King, kung ganoon maghintay na lang tayo. Sa kabilang dako, nagreklamo si Baguan Demon King, ano ba to? Hindi lang pinigilan ng 5 antas ang ating cultivation, ang abot din ng ating divine sense, ay limitado na lang sa 99 zhang. Nagkibit balikat si Kinnan at sinabi, hindi ba't mas maganda yan? Kahit na sumunod pa ang grupo ni Jiangju Immortal King, madali natin silang maiiwasan. Biglang, may naramdamang kakaiba si Kinnan sa loob ng kanyang katawan. Naisip niya, ha? Iyon ang asul at puting bulaklak. Sa loob ng Sea of Consciousness ni Kinnan, ang asul at puting bulaklak at ang ownerless map ay walang tigil na gumagalaw ng kakaiba. Naisip ni Kinnan, mukhang hindi nga pangkaraniwan itong Six Harmonies Forbidden Zone. Bago nito naapektuhan ang mga Great Forbidden Grounds at Immortal Blessed Lands, tahimik lang ang bulaklak na ito. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat, kanina, binigyan ako ni Meng Jugong ng isang jade slip na naglalaman ng lokasyon ng BNF, Ilin, at DC-15. Titingnan ko muna. Pagkatapos ay hahanapin natin ang 2 immortal item na ito. Kaya't kinuha ni Kinnan ang jade slip para tingnan. Isang hanay ng mga rune ang otomatikong lumitaw sa harap ni Kinnan na bumuo ng isang mapa na may 2 markadong lokasyon. Matapos itong isaulo, sinabi ni Kinnan sa lahat, sige, sumunod kayo sa akin. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa unang markadong bundok. Pinagpapawisan si Baguan Demon King habang nagbubuntong hininga, sa buong paglalakbay natin, 15 kalansay mula sa Heaven Immortal Realm na ang nakita natin. Nasa pinakalabas na bahagi pa lang tayo pero ganito nakapanganib. Talagang hindi biro ang reputasyon ng Six Harmonies Forbidden Zone. Naramdaman ni Xu Shenliang ang panlalamig sa kanyang likod. Naisip niya, huhuhu, ayokong mamatay. Biglang huminto si Kinnan at sinabi, dito na yon. Nagtatakang nagtanong si Xu Shenliang, pero wala namang kahit ano rito. Itinuro ni Kinnan ang kanyang daliri at sinabi, mayroong isang invisible formation na nakapalibot dito. Kahit isang Heaven Immortal Realm Cultivator ang dumaan, hindi niya ito mapapansin. Pagkatapos, isang special passage ang nagbukas. Inanunsyo ni Kinnan, ito ang tunay na pasukan. Nagkunwaring nag-iisip si Baguan Demon King at sinabi, napakapanganib dito. Hayaan ninyong ako ang mauna. Pagkasabi nito, sumugod si Baguan Demon King na parang hangin. Naisip ni Kinnan, malinaw na gusto niyang makuha ang unang pagkakataon, pero ang ganda pa ng pagkakasabi niya. Pagkatapos, sinabi niya sa iba pa, pumasok na rin tayo. Sumang-ayon ang lahat. Hindi nagtagal, nalagpasan din ni Kinnan at ng grupo ang daanan at nakapasok sa loob. Napamura ang ilan sa kanila, lintik. Mga semi-finished product pala ng Descent si Ilin at DC-17. Hindi pa sila ganap na nabubuo. Bumuntong hininga si Kinnan, mukhang kailangan na nating pumunta sa susunod na lokasyon. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa labas. Pare-pareho ang kanilang kasuotan. Isang miyembro ang tumawa ng malakas, hahaha, tama nga ang hula ko. Siguradong mayroong heavenly treasure dito, nakatago lang sa isang formation. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, nakita niya ang grupo ni Kinnan na papalabas. Nagulat siya at nagtanong, ha? Sino kayo? Nagkunwaring maalam si Baguan Demon King at sinabi, may nakasulat na Saint sa kanilang mga noo. Sila ang mga miyembro ng Saint Tribe. Isa rin ang Saint Tribe sa 100 ancient clans, at ang kanilang pamilya ay nasa Second Small Immortal Realm. Narinig ko na ang lakas nila ay maaaring nasa top 20 sa loob ng 100 clans. Naisip ni Kinnan, tila may kaugnayan si Princess Miao Miao sa Saint Tribe. Nagtanong muli ang lalaki, hindi kayo miyembro ng Saint Tribe, pero nagawa niyong matagpuan ang lugar na ito.
Mukhang may kaunti kayong abilidad. Maganda ang mood ko ngayon, ayokong pumatay. Kung matalino kayo, umalis na kayo. Nagalit si Kinnan at nagtanong, kami ang unang nakahanap sa lugar na ito. Anong karapatan ninyong paalisin kami? Mayabang na sumagot ang lalaki, ano naman kung kayo ang unang nakakita? Hindi niyo ba alam na lahat ng mga kayamanan sa mundong ito ay pag-aari ng aming Saint Tribe? Dahil hindi ninyo alam kung ano ang makakabuti sa inyo, huwag niyo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Sinabi ng grupo kay Kinnan, gusto makita ng binatang amo na ito kung paano ninyo pipigilan ang atake naming 10. Pagkasabi pa lang nila, inilagay na ni Kinnan ang kanyang kamay sa likod, tinipon ang Immortal Force, at sumuntok patungo sa kanila. Lahat sila ay tumilapon. Inalalayan ng kanyang mga tauhan ang binatang amo ng Saint Tribe, habang sinasabi nito, ang lakas ng loob mo. Isang tauhan ang nag-utos sa iba, kayong Siyam, bilisan niyo't gamitin ang Saint Spirit Body at ilabas ang Secret Art para pigilan ang batang iyan. Ngayon, ilalabas ko na ang binatang amo mula rito. Nang marinig ito ni Kinnan, sinabi niya, huli na para tumakbo ngayon. Agad na isinara ang kuweba. Ang pressure ay nagpaluhod sa kanilang lahat sa lupa. Nataranta ang binatang amo at sumigaw, anong gusto mong gawin? Sinasabi ko sa inyo, ang lolo ko ay isang 9 Heaven Supreme, ang second elder ng Saint Tribe. Bukod pa riyan, marami ring miyembro ng Saint Tribe sa paligid. Kung kayo di. Nagulat si Baguan Demon King at nagtanong, hindi pala biro ang pinagmula ng batang to. Ngunit, lumapit na si Kinnan sa binatang amo, tumingin sa kanya ng malamig at nagtanong, tinatakot mo ba ako? Sumigaw muli ang binatang amo, ikaw ang lakas ng loob mong insultuhin ako ng ganito. Tiyak na lilipulin ko ang buong sekta mo. Nang marinig ito, nainis na si Kinnan. Galit siyang nagtanong, lilipulin ang sekta ko. Pagkasabi nito, agad siyang sumugod, itinaas ang isang binti, at sinipa ng malakas ang binatang amo. Tumama ito sa pader ng kuweba, napasigaw sa sakit. Ipinakita ni Baguan Demon King ang kanyang malupit na mukha at sinabi kay Kinnan, Kinnan, ang isang taong tulad nito na walang alam sa mundo, ipaubaya mo na sa akin ang pagtuturo ng leksyon. Pagkasabi nito, malamig na lumapit ang demonyong hari sa nakahigang binatang amo. Natakot ito at sumigaw, ikaw anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang nakakatakot na tawa ni Baguan Demon King, hehehe. Bumigkas ng isang dasal si Monkyu Anjay, Amitabha Buddha. Kasalanan, kasalanan. Pagkatapos, hinimatay ang binatang amo dahil sa ginawa ni Baguan. Binuksan nito ang storage bag at sinabi, tingnan natin kung anong magagandang bagay ang dala ng batang to. Bumaling si Baguan Demon King sa binatang amo na nakahandusay, hindi ba't apo ka ng second elder ng Saint Tribe? Bakit walang kahit isang piraso ng Bisenf Lin o D16 sa storage bag mo? Ang binatang amo, na ngayon ay hindi na nakahiga kundi nakaluhod na sa sahig, ay umiiyak na nagsabi, ito hindi nyo ako masisisi. Pumunta kami sa labas ng 6 Harmonies Forbidden Zone para maghanap ng BNF Lin at D16 Ds. Lahat ng nahanap namin dati ay naibigay na sa elder. Umisi si Baguan Demon King, hehe, bata, magsabi ka ng totoo. Ilan na ang Bisenf Lin at D16 Ds na nahanap ng tribo ninyo? Sumagot ang lalaki, huwag kayong umasang manakaw nyo ang mga ito. May 2 peerless ruler mula sa aming tribo na nakarating na sa 6 Harmonies Forbidden Zone. Sa labas ng Forbidden Zone, mayroon pang isang 9 Heaven Supreme. Nang marinig ito, namutla sa takot si Baguan Demon King. Lintik. Sa ganyang linop, kahit bigyan pa ako ng 10 lakas ng loob, hindi ako mangangahas na magnakaw. Dagdag pa ng lalaki, pero maaari nyo akong gamitin para makipagpalitan. Siguradong makakakuha kayo ng maraming Bisenf Lin at D16 is. Naiinis na sinabi ni Baguan Demon King, bata, akala mo ba hindi ko nakikita iyang maliit mong plano?
Kung gagamitin ka namin para makipagpalitan, hindi ba't para na rin kaming nagpakulong sa sarili namin? Nang marinig ito, malamig na suminghal ang binatang amo. Nagtanong ulit si Baguan Demon King, nga pala, ito yung jade slip na nakuha sa storage bag mo. Ano nang ibig sabihin ng mga nakaukit na pattern dito? Ipinaliwanag ng binatang amo, iyan ang lokasyon ng mga minahan na may Gian Hilin at D615 Divis na natuklasan namin. Pero, mga semi-finished product pa lang ang mga iyon. Wala pang ang kumpletong minahan dito. Nadismayang nagtanong si Baguan Demon King, ano? Hindi pwede. Kayo ang unang nag-umpisa ng gulo. Kung hindi kayo magbibigay ng isang bagay na may halaga, hindi namin kayo basta-basta pakakawalan. Sumagot ang binatang amo, sandali. Pwede kaming magtulungan para gamitin ang Saint Spirit Seal. Sa loob lang ng 5 araw, magagawa naming gawing finished products ang lahat ng semi-finished na Gian Hilin at D617 Indis dito. Galit na sumigaw si Baguan Demon King, 5 araw. Malapit nang mangyari ang malaking pagbabago, sino ang may oras na maghintay sa'yo? Nag-isip si Kinan habang nakahawak sa kanyang baba. Kung kayang pabilisin ng Saint Spirit Seal ang pagbuo ng Bisenf Hilin at D617 Indis, edi ang Master Spirit Seal na pinag-aralan ko noon para i-refine ang Dao Melting Immortal Flame Seed ay mas malakas pa siguro kaysa sa Saint Spirit Seal, di ba? Pero, sinabi ng misteryosong powerhouse na nag-iwan ng Dao Melting Immortal Flame Seed na bago ako maging 9 Heaven Supreme, hindi ko pwedeng gamitin ang Master Spirit Seal sa harap ng Saint Tribe. Kung hindi, magdudulot ito ng malaking sakuna. Mukhang kailangan ko silang iwasan bago ako kumilos. Sa sandaling iyon, lumapit si Xuyan at nagtanong, Kinan, ano sa tingin mo ang gagawin natin dito? Hayaan na kaya natin silang subukang gamitin ang Saint Spirit Seal para pabilisin ang pagbuo ng mga ito. Tumanggi si Kinan, hindi na kailangan. May naisip na akong paraan. Ilabas niyo muna sila. Susubukan ko. Kung hindi gumana, saka natin sila pabayaang gamitin ang Saint Spirit Seal. Nakita ni Baguan Demon King na may binubulong si Kinan kay Xuyan at nagtanong, bakit ang misteryoso niyo? Tiniyak ni Monk Yuanjay, siguradong may sariling dahilan si Kinan. Ilabas na natin sila ngayon. Kaya't naiwan si Kinan habang dinala ng grupo ni Baguan ang mga bihag palabas. Naisip ni Kinan, para makasiguro, kailangan kong maglagay ng restriction. Pagkatapos, iwinasiwas ni Kinan ang kanyang kamay at agad na nabuo ang isang selyo. Sana, gumana ang Master Spirit Seal gaya ng inaasahan ko. Pinagdikit ni Kinan ang kanyang mga palad at nagsimulang gamitin ang Spirit Seal. Mabilis na pumasok ang seal sa mga Gian Hilin at D615 Indis. Hindi nagtagal, lahat ng Gian Hilin at D615 Indisu ay ganap ng nabuo. Naisip ni Kinan, napakagaling. Mukhang hindi nga pangkaraniwan ang Master Spirit Seal na ito. Sa loob lang ng 900 paghinga, nagawa nitong buuin ang mga ito. Mabilis na tinipo ni Kinan ang lahat ng finished products. Masaya siyang nag-isip, sa susunod, kahit semi-finished product pa ang makita ko, hindi ko na kailangang mag-alala. Nang makita si Kinan na papalabas, agad na nagtanong si Monk Yuanjay, Kinan, kamusta? Masayang ipinaalam ni Kinan sa kanila gamit ang Divine Sense, nahanap ko na ang paraan para makuha ang kumpletong Hilin at D15 Days. Sumigaw ang grupo, napakagaling. Ikaw na talaga, Kinan. Sinabi ni Kinan sa binatang amo, kayong 10 ay kailangang gumawa ng Immortal Demon Oath at mga kung hinding-hindi ninyo isisiwalat ang nangyari dito. Kung ganoon, hindi ko kayo papatayin. Agad na sumang-ayon ang binatang amo, susumpa ako. Susumpa ako ngayon din. Pagkasabi nito, 3 command tablet ang agad na lumipad palayo.